Nagulantang ang Malacanang ngayong araw matapos dagsain ang mga miyembro ng tinaguriang diehard Duterte supporters o DDS ang harap ng poblasyon sa isang biglaang kilos protesta. Bitbit ang mga placard at dokumento, mariin nilang kinondena ang umano'y malawakang dayaan at pananakot sa nagdaang eleksyon na ayon sa kanila ay nagluklok sa kasalukuyang administrasyon sa kapangyarihan. Ayon sa ilang leader ng DDS, matagal na raw nilang pinipigilan ang sarili ng magsarita, ngunit hindi na nila matitiis ang pang-aabuso sa kapangyarihan at panlilinlang sa sambayanan. Isiniwalat nila sa publiko ang ilang umano'y ebidensya ng manipulasyon ng boto at mga insidenteng kinasasangutan ng pananakot sa mga botante na ngayon ay kanilang isinumite sa mga kinauukulang ahensya para sa formal na investigasyon. Samantala, nananatiling tahimik ang Malacanang sa gitna ng mainit na kilos protesta. Tiniyak naman ng mga otoridad ang seguridad sa lugar, ngunit hindi napigilan ang paglapag ng tanong. Magsisimula na ba ang pagguho sa tiwala ng kasalukuyang administrasyon? Patuloy naming tututukan ang pag-usad ng isyong ito sa mga susunod na araw. At yan ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Yung natin mabigyan ng pagkakataon na yung mga ibang kandidato na makipag-agawan pa doon sa 10 kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama ba? 10. O tama, 10 lang. Kasi ang tinitingnan ko lang listahan yung ginawa ho natin, gumawa ho kasi tayo kasi dito sa local, kailangan meron din ho tayong yung mga numero na lang linagay ko doon sa mga kandidato natin. Double check, triple check, quadruple check. Kasi baka malito ho kayo. Kasi yung makina, hindi na nga natin malaman kung binabasa. Tapos, baka may problema pa sa pagka-shades o kulang o sobra. Basta yun na lang ho mga kababayan. Kung sino lang ang binoto nyo, dapat yun lang ho ang makikita nyo doon sa resibo. Kasi kung sakaling magkagipitan, sa bagay, di naman bubuksan yan ng Comelec. Yung sigurado natin dito. Hindi yan bubuksan ng Comelec. Kunyari, nagkaroon ng aberya, nagkaroon ng question dito sa 2025 election. Automated. Tapos yung resibo, sasabihin nila, ilalabas yan para bilangin. Kalokohan ho yan. Ano mangyayari pag nagkataon? Hindi na ho sila magkakatiwala. Mawawalan na ho ng tiwala ang ating mga kababayan sa automated election. Kaya yung resibo na yan, na lang yan, kumbaga, sinasabi na lang sa inyo ng Comelec, may resibo kayo pero wala na akong kwenta yung mga yun. Ito, panoorin ho na. Dito, scroll lang ho tayo dito sa FB page nitong si Ma'am Joey at ika nga, yung pagiging usisero natin. Ma'am Jo, pairam ako ng wall mo idol ko yan. Hindi pa ho yan, ika nga, di pa nagsasalita sa Senado yan, hindi pa siya nakipagbardago lang kay Abante. Mataas na talaga respeto natin dyan sa alin na yan. Idol ho talaga natin yan. Noon pa man, alam yan ni Ma'am Joey. Ako yan wala pa talaga. Nung pa siya, hindi pa siya gaano kakilala, hindi pa ganun katanyag ang kanyang pangalan sa social media, di ba? Sa TikTok, sikat na siya noon. Nakita natin siya sa Facebook, sa YouTube natin siya nakita. Ito, si Ma'am Joey. Pakinggan natin tong post sa kanyang wall. Nako, matindi ho ito ano yan? Nako. Comelec. Paging. Anak na to. Chairman of the BEI, I would like to report po that we are having the votes be shaded by the watchers. Nako. And the ballot secrecy folders are not being used. Nako. Yung kanina yung ballot secrecy folder, wala. Hindi nakapalag sa akin yung ballot secrecy folder na yan. Alam nyo naman, syempre, di ba? Pagka usapang kopyahan, number 1 tayo dyan. Tingnan ko talagang ganun. Umpisahan ko. Syempre, pinakapanghuli dyan, itong si Atty. Vic. Aba, sinid nitong mama. Tapos si Pastor Kibuloy. Magkakasunod yung mga yan. Nandun sila dun sa huling row. Panalo, ayos. Tapos dun sa first row, yung dito sa row na to, doon sa pinakadulo, yung titingnan mo yan. Anak ko, nandun itong si Atty. Jimmy Bongo. Approve.
Makikita mo na kagad eh. Ibig sabihin, tropa to, tropa. Ika nga, kapanalig natin. Sabi ko dun sa kasama ko yan, kapanalig natin yung mga yan. Yung mga yan, tropa yan. Hindi ho sila mukhang babad sa politika pero binoboto ho nila yung 10 kandidato natin. Napakagandang balita ho nun. Iba ho kasi yung mga babad sa politika eh. Yung mga nakita natin, mga ordinaryong Pilipino. Kumbaga, nakita nila yung kaibahan ng panunungkulan ni Tatay Digong at nitong si Bangag Marcos Jr. Sinisita po ng watcher from I do not see the party. I would like this to be noted in the minutes po. Nako, noted into the minutes na yan. Despite the fact of reporting, tinutuloy pa rin po na mag-shade. Bawal ho kasi yan. Nay, sagrado ho yung boto nyo na yan. Huwag nyo hong ibigay ang pentel pen sa kung kani-kanino para lagyan ng ink yung mga ano na yan, yung balota na yan. Sa inyo ho yan. Matagal nyo hong inintay yan sa loob ng 3 taon. Marami ho kayong hinahing sa pamahalaan. At ito ang panahon para ma-address yung inyong mga hinaing na yon. So, yung mga hinaing nyo na yon, huwag nyo hong ibigay sa kamay ng kung sino-sino. Kayo ho ang magdesisyon. Kayo ho, ilabas nyo ho ang sama ng loob nyo dyan. Balota na yan. Kung galit kayo, bakit ang mahal ng presyo ng kuryente? Iboto nyo tong 10 na to. Kung galit kayo, bakit ang mahal ng presyo ng mga pangunahing bilin? Iboto nyo ho itong 10 na to. Kung galit kayo kung bakit ang mahal ng bigas, iboto nyo ho ang 10 na to. Yan ho ang kapangyarihan nyo. Yung kapangyarihan na yan, dapat wala hong ibang maglalagay sa papel, sa balota, kung sino-sino man. Kayo ho. Karapatan nyo yan. Ngayon, kung gusto nyo ng assistance, marami hong dyan yung COMELEC, kahaya ang mga tauhan niya. Imagine, nakaganyan lang ako sa cellphone ko, tumayo sa gilid ko yung sabi, bawal. Mo siya cellphone, madam? Alam naman ho namin bawal magpicture. Hindi, ngayon, di natin napaka-defensive ng COMELEC na yung mga tauhan niya, yung tipong, ano nangyayari dito sa mga to? Dating election, di naman ganito, di ba? At walang maraming report na overvote, undervote nung mga nagdang election. Dito sa election na to, kaliwat kanan na ang problema sa mga porsyento. Sa Banda Mindanao ho, ang dami nagkakagulo. Mamaya ho, papanoorin natin. Ngayon, sila pa ho ang merong lakas na loob na sipatin kayo. Ang dating parang teacher sila, ayoko pa naman yun. Siyempre, pagka lagi kayo nangungopia, pagka merong tao sa likod nyo, parang hindi kayo komportable. Ang sabi ko doon kay ate, teka lang, para ko, siyempre, boboto ako, di ba? Doon ka. Ang hirap naman, baka kopyahin mo yung binoboto ko. Pagkaalis yun, sipat akong ganun. Naku, panalo na talaga kami. Kumbaga, nagiging makatotohanan na. Nagaganap na yung mga dapat maganap, di ba? Yun, sa tingin natin, malaki ang tsansa na manalo yung mga kandidato natin dito sa election na to. Mamaya baka bukas, senador na yung mga yan. Despite being a poll watcher who is disqualified from being an assistor for the elderly. Huwag nyo hong gawin yan. Sayang ho. Sayang. Ano nyo ho yan? Kung sa mga nakalipas na panahon, kung sino-sino lang ang hinahayaan yung magdikta sa inyo, kung sino iboboto nyo, naku, wag, please. May we also note po the presence of election paraphernalia? Excuse me. Excuse me. Tama ang ginagawa niya. Nagkakaroon ng documentation. Diba? Para makita ng ating mga kababayan at ang News 5, GMA News PNP, Abra, PPO, Office of the Chief anong Office of the Chief PNP? Inutil yan. Anong gagawin yan? Ito, sa Abra Poll Watcher ang nagsishade ng balota, PNP, super lembot ng ito talaga si Ma'am Joy. Matindi talaga to. Ito, pasadahin natin. Ito yung kagabi. Nagawa na ho natin napasadahan na natin yan. Ngayon naman, ito tingnan nyo naman. Tayo rin naman pumila kanina, pumila ho tayo. Naghintay ho siguro tayo mga nasa 20 to 25 minutes. Mga ganon sa pila. Okay lang naman, di naman mainit. Medyo maaga-aga pa, alas 11 pa lang nun yan o mga latest na kaganapan ngayon sa social media na kung saan inahati doon sa inyo ng FB page nitong si Ma'am Joey de la Cruz.
Ito ho, ano po ba? I have been receiving many sumbong about their ballots being tagged as overvote when they vote 12 senators. Nako, yari tayo dyan. Comelec! Yan ang nga ba sinasabi natin. Yan ba ang dahilan kung bakit ayaw niyong papicturan yung mga resibo at balota? Anak ng tokwa, oo. Ano pa ba? Barangay Maluwid, Victoria, Tarlac. Sira ang ACM. Haba ng pila. Nako, daming problema. Daming problema. Ito na ba ang inuna kasi ng Comelec yung pagsasampa ng kaso doon sa mga kababayan nating pinupuna yung mga ginagawa nilang paghahanda, yung pinupuna yung proseso ng pag-eleksyon. Yan tuloy, imbis na atupagin nyo yung mga problemang i-raise ng ating mga kababayan, kaso pa more. O ano pa ba? Ano pa bang ganap dito? Ayan o. Naku, si Atty. Raul Lambino. Palakpakan ho natin. Nakaberde siya. Nakaberde. Kulayan ho natin ang mga prosinto na kulay berde ngayong araw na to. Pero yung mga nakita natin bumuboto sa ating mga kandidato, hindi ho sila nakaberde ha. Pero solidong-solido ang atake. Ika nga. Ano pa meron dito? Ma'am Joey, ito. Ano to? Oh. In election, even a small mismatch in software version or hash code can undermine public trust if left unexplained. Naku, totoo yan. Naku, ayan na nga. Maglalabasan ho talaga yung mga ano na yan, yung mga kabalbalan ng Comelec. Ayusin nyo yan, Chairman George Garcia. Yan na nga ba sinasabi natin? O, di ba? Kung kailan ho sila mag-jebs, doon sila naghahanap ng panghugas. Pero nung kasabihan sa amin na gano'n, kung kailan ka mag-jebs, doon ka maghahanap ng panghugas mo, di ho gano'n. Bago ka pa mag-jebs, kumpletos recados ka na, ika nga. Meron ka ng panghugas at pangbuhos. Buhos lang naman tayo eh. Ganun o yun. Ngayon, ganyan ang ginagawa ng Comelec. Kung kailan sila nag-jebs, doon sila na... Matagal na ho dapat na-address, na-explain sa ating mga kababayan yung mga irregularidad na yan. Ngayon, pag ang gustong mangyari ng Comelec, 110% ang tiwala ng ating mga kababayan dito sa 2025 midterm election. Gayong kaliwat kanan ang mga nangyayaring aberya. Eto, panoorin ho natin itong mga kababayan. Madakya tao. Nainsaula. Na nakatawang kubon yung mananto na adan mo malinin niya mapya. Sukay siya. Alam ko kung ang bayan ng Pilipino. Sa inyo. Dahil alam mga Moro. Alam ninyo. Kuya nila ang unang produkto tanong sa tax. Ay badsukay kanilan. Uged. Nasabab kanu kabalit yan. Ano meron dito? Yan, naibaliw nila ni Baksan niya. Sa inilulan niya sa truck military. Na mga militara niya. Ang ballot box. Katawang ko. Teka. Bakit nilalabas niyo ang ballot box? Oy, mga military, huwag niyo ilabas yung ballot box. Dato, Odin, Sinswat. Anak ko, yari tayo dyan. Sino ba? Ano bang meron dyan? Alam ko na yung mga military ay may mga puso. Alam ko kung ano yung pinaglalaban nila sa taong bayan. Ang pinaglalaban namin dito na makabuto yung maraming tao ng patas. Hindi sa iyo kayong mga konsensya. Wala ba kayong prinsipyo? Kami dito na mga Moro, alam ninyo, may mga paninindigan kami. May pinaniniwalaan kami. Sana po, mabigyan po ninyo ng pansin yung ginagawa sa amin dito. Hindi po dapat ganito. Kayo po dapat ang mag-secure sa amin. Hindi ganito. Nakakawala ng gana. Allahu Akbar. Mga pagali ko, abang sa mo, tetano. Nanasyata. Inang Marcos na to, ginulo niya Pilipinas. Lang niya kayo, Marcos, ang ayos-ayos ng Mindanao bago nyo nang ginulo nyo. Lang niya talaga tong administrasyon na to. Sarap anuhin no? Kung pwede lang aanuhin ko na to. Pipigutin ko na tenga nito eh. Kung ako lang si Marcos Sr., yung buhay pa ako, ganito ginagawa ng anak ko, pipingutin ko, baka sipain ko pa yung Marcos na yan eh. Hindi, kasi ang problema, di ko tayo si Marcos Sr., di ba? Ay, nako, ano ba yan nangyayari sa ating bansa? Kawawa mga Pilipino talaga. Tanong ng mabatay!
Inshallah, magpakamatay kami dito na hindi kami lalaban sa inyo. Dahil alam namin na ang pinaglalaban namin dito, yung masa na taga-Dato Udin Sinsuat, yung mga kamag-anak ko dito, marami na pong namatay dito na wala man lang hustisya. Yung mga maliliit na tao na pinapalit, ngayon nandito kami para ipaglaban sila. Pero sana, ang akala namin, kayo ng mga men in uniforms, ay kakampi namin sa lahat ng laban sa kasamaan. Bakit ganito? Yung prinsipyo ninyo, dapat manaig pa rin. Maawa naman kayo sa amin. Wala kaming kalaban-laban. Hindi kami lumalaban sa authority. Oo, dapat mapag-usapan ito bago nyo ilabas yung box. Kasi kawawa yung sambayanan dito. Kami yung nagiging kawawa. Yung isang tao lang dyan na tumatayo, yan yung sumisira ng bayang ito. Relax ka na mo. Ako maraming beses akong nanungkulan sa gobyerno. Lahat ginawa ko. Lahat. Kahit buhay ko, tinaya ko sa pagsilbi sa sambayan ng Pilipino. Naging barangay kapitan ako, naging kaunsilor ako ng barangay. Naging kapitan ako, naging ABC, naging board member. Lahat na yan, nagdusa ako para sa taong bayan. Lahat ng pinasukan ko na trabaho, may tax ako dyan na binibigay sa gobyerno. Na dapat, sana, isipin naman din natin kung ano po yung dapat na magiging kinatnan ng pangyayaring ito. Maawa tayo sa sambayanan ng Dato Udin. Hindi po kami takot matalo. Kaya nga, ang gusto namin mag-serve dito ay yung PNP. Hindi po yung mga guro na wala naman silang lisensya na guro. Wala po silang, wala po silang register sa DepEd. Biglaan lang po yung decision sa kanina, madaling araw, na ang magsaserve is yung mga gipetisyonan namin na mga guro. Sana po, Chief Minister, matulungan po ninyo kami sa mga pangyayari dito. Ang ating gobernador, dapat po, tutukan po ninyo yung pangyayari dito sa Dato Udin kasi hindi na po maganda yung nangyayari dito. Talagang sa pilitan na po itong ginagawa nila sa taong bayan ng Dato Udin Sinsuat. O mga taga mainstream media, i-pick upin nyo yan. Naku, ano pa bang meron dito? Ito si Ma'am Joey. Naku, fresh na fresh si Ma'am Joey. Oh. Fresh na fresh. Nakaboto na po ako. Ayan. Gusto lang po ipaalam sa lahat na kayo po ay lumabas at bumoto. Siguraduhin po ninyo na ang lalabas sa inyong resibo ay ang mga pangalan ng inyong binoto. Magdala po kayo ng inyong kodigo para masigurado na ang inyong binoto makukumpara nyo sa resibo na ito ay tiyak na lalabas lahat ng inyong mga napili. Ayan, labas po tayo, laban. Ipakita po ninyo ang inyong protesta sa pamamagitan ng pagboto. Importante po iyan at bantayan natin ang ating boto, bantayan natin ang karapatan, laban po tayong lahat. Ano pa meron dito? Ito. Parang malupit ho ito. Game. Naku. Oh, naku. Nakakagulo. Ayan o, naku, kamot ulo itong si Bangag. Tingnan nyo naman, kamot ulo si Bangag. Talagang mapapakamot ka na lang eh. Nanto ko ito kasi, ba't di pa kasi ano to eh. Diba? Nakaboto na rin ho itong si Bangag. Ayan o, bumoto ho siya sa Ilocos Susi. Para ka maridipan, no? Dito tayo. Sa ngayon, dito makakuha kang stop na pitang panahon.
Kung anong lang paano sa nakalista digdi, yun lang ang bitaw ni. Bakong ka po sa nakalista digdi is matatawan ni dahil ang iba is naka-highlight. Kumbaga monitoring naka-highlight. So bako pa yan o sigurado na kwan. Mapailing pa sinda kang buto ninda kung talagang ang binutuhan ninda is supig kadarami. Tabako gabos na niya on diyan nakalista is sigurado digdi sa mo yang mabuto. Ayan. Dapat po palan mo, napipicturan kami pag nagboto kami. Ay, kami nagtarap ng mga picture na mga picture sa Indo na araw kaya. May iling baga sa boto. May watcher pala kami. Kaya kita niyo kita digdi oh. Paano po baga kaya? Nakabot pa baga duman sa moya, napipicturan da kami pag nagboto kami. Sabi kang tugang ko, sabi mo sa kantugan mo, pero wala akong taramon na mag-picture ka mo kan mga mabruto. Mamonitor sa Indo ang watcher. So, aram na ito. Ini ka sa hanapan ni iyan. May present number baga ka mo, adi. Aram nito sa nakabugtak ang mga watcher may sa mga kada presento. Aram din ako sisay ang mamatahan nila. So, ini, madala ka mo kayo ni kodi ko. Bago ka maglaw, mahapot ang leader ko, daranin do ang kodi ko. Once sa daranin do ang kodi ko, liwas nindo, aram inagkukodi ko pa mo. Adi, mataw kami kayo ni kodi ko, pero pagkatapos kayo ni, hindi nikuan ka balik ini, may balik pa ini sa Indo. Pagkatapos kan eleksyon, may babalik pa kami sa Indo. So, hindi nikuan. So, assurance nga, ang pagkakagad ko sa Indo. Linyada lang. Pero kung dahil makataw ka assurance, yung aramanin ba ganindo kung hain ang kamungon yan. Aramanin do kung siguro aram taman. May mga nakalista digdi. Halimbawa, may mga nakalista digdi. Nanyang orman, leader man sa balyo. So, assurance ano lang ang gusto nindo, sabi ko. Kwarta lang. Hagad nilang paninindugan. Yan si Sepo, nagsabi sa tugang ko na araw katong pipicturan da po kami. Ali po baga kaya digdi sa tugang ko, ito po ang tinaram sa muya, napipicturan da kami. Ta naka-highlights da po ka isugabos na pangaran mo. Kasi nakasabi na pipicturan. Tama po mismo. Ako tong batchan kung sino nagtaram. Sa'yo po kaya itong tinaram sa muya, napipicturan da kami. Dako na nadidigdi sa kuura, akong pitataram na pipicturan. Ako nga ang pitataram ko sa Indo, iyo man ang pitataram ko, sumanga assurance lang. Tahiling lang nindo ang boto nindo na talagang inipigdadaran nindo. Kaya siguro sa sadiri taman, aram ka mambaga kung saan kita. Ini lang na grupo na ini. Iyo lang ang pigahagad pina-assurance. Hindi ako nagtaram. May tugang ka na dito. Hindi ako nagtaram na mapapicture. Hindi ako nagtaram. 100% akong pigataram ang kailan. Na picture. Hindi ako nagtaram dahil sabi ko, bawal man ang picture. May pigtaraman nga niya ako mapicture. Bawal man ang picture. Hindi ako sa Indo masugo na picture ka mo. Ini lang. Darahon hindi ini. Bawal ang kudigo. Si Mayor mismo ang nagtataram sa mo. Bawal ang kudigo. Ade, pag yaong niyo dumahapot kami, darama ang kudigo mo. Pag pinailing na okay. Kabantayan ka mo. Sagod naman ka. Mahiling nilang na pinuto nito ang global albay. Ano kayo matibod lang ba? Pero kung kayo man sana, wala akong sinabihan na picture. Ako nga na nagtataram na bawal ang picture. Kaya ako sa tugang kay Nonoy. Mataw sa indong assurance sa mga kapwa mo. Ano pa ba meron dito? Nako, ito pa ho mga kababayan, no? Grabe naman yan. Yan ganyan mga kaganapan ngayon dito sa election na to. Ito, ganitong senaryo ngayon. Yan Lanao del Sur naman ito, Lanao del Sur. Grabe naman itong mga na to, itong mga pulis na to, mga talaga, kung ano mang konteksto nito, hindi yun natin pero pinapakita ho na walang armas pero nanunutok pa rin tong pulis na to. Ito mga kababayan, meron ho talagang problema ngayon ng dyan sa PNP, meron ho talagang problema sa totoo lang. AFP, PNP, meron hong problema. Overvote daw. Naku. Dito naman, meron dito? Iwaran di butos to. Naman respeto, nakataltal na kami tilabas. Hanggang bastos to, hanggang butante to. You get out from here! You get out from here.
Vote. Pangontra sa black vote. Naku, yari tayo dyan. Oh. Parang siguro yung makina, alam na niya, kumbaga nakaprogram na sa makina, yung pagba-black vote ng mga ng mga, pagka ikaw black vote ka, automatic. Invalid mo kasi yun eh. Kumbaga nakarehistro na, halimbawa, binoto mo si Pastor Kibulo, ikaw Marcoleta, Atty. Vic Rodriguez, babasahin yun ng makina na yung mga kandidato na yun, black voting yun. So ang gagawin niya sa yung balota, i-overvote niya para hindi mabasa. Magaling kang bata ka, Ma'am Joey. Sa tingin ko, yan valid yung punto niya na yun. Ito naman mga kababayan, dito tayo kay Ma'am Kipi. Ma'am Kipi! Dito ko kay Ma'am Kipi. I love Ma'am Kipi. Ay, magaling naman kasi. Pina-follow natin yan. Isa tayo sa masugid niyang reader niya. Saka nyo kami pipiniti maglagay na yun. Sir, excuse me po. Hindi pa ka namin na... Sir, wait lang po, relax lang po. Hindi po kayong magalit kasi sila po yung ma'am po. Sinabi po ni principal na okay lang po. Ay, hindi okay na magpagaling kami na hindi nabibigay mo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!